Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay Nagsimula ang aming istorya sa labis na pagmamahalan. Isinulat ko ang nobelang ito upang ialay sa tatlong paring martir. Ang tatlong paring martir na inakusahan, pinagbintangan at pinatay ng walang kalaban-laban. Layunin ko na mabuksan ang kaisipan at mga mata ng Filipino laban sa paglalapastangan at katiwalian ng mga Kastila. Akin ang lupa ito! Si Maria Clara ay hindi mo anak. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Ang namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ang paniniwala. Ayan ang utya! Fuego! Patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Mahal na mahal kita, aking Crisostomo Ibarra. Habulin ang dalawang iyon! Andon si Ginoong Ibarra, pasakay ng bangka! Kailangan na natin makatakas, Ginoo. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. At bakit naman? Upang pag nakita nila tayo, sila ay malito at akalain ako ay ikaw. Sige, bilisan na natin.
Tulungan mo ako, Ginoo. Tulak natin ang bangka. Yes. Magtago ka na, Ginoo. Paano, Elias? Huwag mo na akong alalahanin, Ginoo. Ang mahalaga, huwag kang lalabas para hindi ka nila makita. Elias, mag-iingat ka. Huwag ako nang bahala sa sarili ko, Ginoo. Fuego! Akala mo siguro Don Ibarra na hindi kami asintado. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Ang ating bibilisan ay manlagos tayo sa mga palayan. Mangyayari mo niyon ay walang maayos na lawas sa lupay nito. Ang lunas ay napakadali. Iwan ko ba kung bakit walang nakaisip? Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarhan ng dating ilang pasig. Saan ka kukuha sa pagkatulong upang pambayad sa mga magagawa? Hindi na kailangan iyon, Don Custodio. Angkat ng kabilanggo ang gagawin. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayo hayaan natin ang mga mamamayan na magtrabaho. Bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang may sulot niyan. Mga kaguluhan at takot. Go! Silio! O, Kapitan! Kumusta ang binubuo niyong akademya sa Castillo? Mabuti naman, Kapitan, at nakahanda na rin mga materialis na nito. Mukhang hindi matutuloy yan. Hindi ba tutol si Padre? Ngunit, regaluhan namin ng dalawang kabayong kustanyo ang general at nangako siyang kami tutulungan. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Magampag ang bawat isa sa amin at ibigay ang kagamitan sa mayamang sumakarain. Mabuti kung ganon. Sana'y magtagumpay ang inyong mga plan. Paano? Mauna na ako sa itaas at meron pa kailangan gawin. Walang galang na po, Kapitan. Ngunit nalalaman yung bakit sa paitang kulay namatay ang ginoong tinatawag na Ibarra o Ibarra nga ba yun? Ibarra? Si Crisostomo Ibarra? Siya nga ba? Ngunit asan nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal, Habulin ang dalawang iyon! Andon si Ginoong Ibarra, pasakay ng bangka! Fuego! At ngayon, 13 taon na ang nakalipas nung mangyari iyon. Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay nakasama sa libing ng kanyang ama! Ha ha ha! Ngunit, di ba't isa rin siyang pilibustero? Yan ay tinatawag na murang paglilibing lamang. Tama ba yun, Padre Gamora? Sadyang hindi magkakaroon ng marangal na libing ang mga pilibustirong katulad nila. Alam mo anak, sa susunod na karawan mo, maaari kang magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Puro, mabulit nandito ka. Magandang gabi, Padre. Ano ang maaari kong paglingkod sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta? Sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali ka ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mapulubi upang makaiwas sa kanilang pamimirwisyo.
At ngayong ayaw kong magbayad, mapipilit ba nila ako? Ito ay naiiba dahil sa pagpapakabayad. Ibig sabihin lamang na wala kang karapatan sa lupa. Maliit lamang ang halagang iyon. At ngayon 200 piso? Napakalaki naman! Akin ang lupang ito! Hindi! Sa korporasyon! Lalaban ako! Itay! Hulihin ang lalaking iyan at kami ninyong kawal! Maaari ba kitang tulungan? Kung inyong magugunita, 13 taon na rin po ang pagpas. At dito sa mismong kopya ito, tayo'y nagkita. At yung po ang namili sa akin na pagkikirap. At sino ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay kong dakila. At isang taong inakala ng lahat na patay na maliban sa akin. Na ang pagkamatay ay labis. Siyang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapak. Hindi mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman ay pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong nandito ako nakaraang 13 taon upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mga mapang-api. At ngayon, ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimula. At hindi ko lubos ang maisip na ang lasong naiwan ay lubusan ng kumalat sa lito. At ang mga kabataan ay wala nang ginawa kundi ang sumunod, magpaalipin at hindi pinakinggan. Nagkakamali ka, Ginoo. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan sa wikang Kastila, hindi tayo pakikinggan ng pamalaan. Ang wikang ito ang tuluyang magbubuklod sa ating mga Pilipino. Isang pagkakamaling kailanmay hindi magiging isang wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito kung itatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating pagkatao at ang ating karapatan. Mali ang iyong iniisip. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hakayaan mo ba mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero anong gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante at walang-wala sa buhay. At hindi ko naman kayang hukayin ng aking ina upang iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sino mang mga Kastila. Ngayon, nalaman ng isang lihim na kung mabubunyag ay maaaring ikasawi ko. Ngayon nasa kamay mo na ang buong buhay ko, Basiki. Tayo'y nabibilang sa mga taong uhaw sa katuwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General! Ang namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ang paniniwala at isa sa mga ito ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Sukani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko'y dapat nating pagbigyan ng mga estudyante. Ano ang iyong palagay, Simon? Alalahanin niyo po si General na wika ay isang mahalagang sa Obras, estudiantes! Hiruga, kamusta? Senyor, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming sosyal na humihingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Marami na rin nautang sa akin, Senyor. At ito naman masingir, hindi ko rin sila nabigyan ng resibo para aking masingir. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Hiruga,
May ilan nga pala akong ipapasok sa iyong baril at itago mo ito sa kamay. Hirap. Mapanganib yan, Senior Simeon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Nauunawaan mo ba, Hiruga? Siya. Ikaw na bahala, basta hiyap, sabit dyan. Si Dante nahuli na naman ang asawa niya. Hay! Akin ang lupang ito! Wag! Wag po! Wag! Wag po! Wag! Sadyang wala ng modo ang mga kabataan ngayon. Oo manhin, Ginoo. Hindi ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ka aming saming plano magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga! Kaya dapat niyo kong pasalamatan. Anong pasalamatan? Ang dagdagan ang 4 wika sa ating bansa. Lalo nang hindi kayo magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, sa pamamagitan ng paglaganap ng wikang Kastila, ay mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong ito, mauudlot ang Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian. Ano ang balak niyong gawin? Patayin ang iyong katauhan? Ipaubayang utak sa ibang isip? Lalo na kayo magiging pilay at tipid. Ano ang ibig sabihin niyo? Ika ay salamin ng kaluluwa. Kung ang alisin ito ay wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayo nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala, ngunit sa pamamagitan ng pagsasaulang buhay, itutuloy namin ang aming mga balak, hindi niyo kami mapipigilan. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. Oh, Simon. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso. Wala na rin ganang kumalat. Tuluyan ang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano ang pakay mo? Parito ako sa nalamuran. Ang kamatayan mo ang kinabukasan sa panig ng umapit o sa panig ng umapit. Sa panig ng umaapi. Sa panig ng inaapi. Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka, kailangan mo lang magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras ay magsisimula na iyong magsikap. At bukas ay wala nang universidad, wala nang mag-aaral at wala nang magpapahirap. Ngunit sa paghihimagsik ay pagpapatimakal. Paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Sa karunungan ang pag-asa. Subalit ang karunungan lamang walang pamatayan. Pananalig sa karunungan at pagsalitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at sariling katauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi isang gusamos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang upo. Lusubid mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taong ikaw lamang ang nakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli ka na doon, Simon. Pagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Hindi. Patay siya noong ika-6 ng hapon. Nakaroon ako sa bento upang makabalita nang masabi sa akin ang lahat. Pagbalik ko ay may liham. Liham na galing kay Padre San at ipinabigay kay Kapitan Tiago. Ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Uminahon ka doon, Simon. Wala na tayong magagawa, kundi ang tanggapin ang katotohanan. Namatay siya. Hindi man lang alam. Namatay siya nang hindi man lang alam na ako ay buhay.
Chrysostom. Ibarra? Ito nga. 13 taon na namuhay ng malay. 13 taon akong naghihintay, nag-aalala, at nagbakapasa. Itwit ko ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ikasal sa dihan. Wala kang karapatang diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko'y patay. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Ano ang ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Sige, anong sadya mo? Pumasok ka muna. Ako akong kapatid ng anak. Nakalimutan kong pinasilang ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong ibang nararamdaman kundi galit at paghinganti. Kaya sasama na ako sa inyo, Ginoong Simon. Dinamita ba yan? Oo. Ngunit, hindi ito basta dinimita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming pinigis, mga kasawian at mga mapang-api. Ngayong gabi ay mapaparusahan ang mga may kasalanang matagal nang nagtatago sa katotohanan. Hindi ko sabihin. Sa ikalawa ay ikakasal ang anak ni Don Pilais. Magkakaroon ng pista. Ang lamparang ito ang magsisilbing liwanag, ngunit pansamantala lang. Sa oras na ayusin ang mitsa, sasabog ang lamparang ito, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Napagawa naman po ang aking gagawin. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil nandoon ang mga baril na nakaimbak. Ang pagsabog ay ang siyang hudyat upang sila'y magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mestizo, Indio, Inchik at Stila, lahat sila may masasawi. Kaya mag-iingat ka, Basilio. Mag-iingat din po kayo, Benson. Namulupat ka ng pili sistema sa pagkakas. Paano mo nagawa sa aking Tupagita? Mahal na mahal kita. Paulita. Paulita. Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating ka. Halika't samahan mo kami sa pagkainan. Salamat sa iyong minit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit, ako'y hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako magpayag na aalis ka agad. Halika't samahan mo kami. Dala niyo ba ang mga regalo? Opo, dala niya. Kung gayon, maghanda na kayo! Masusunod! Ang ganda naman ang lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, ayaw mo bang kumain kahit saglit lamang? Salamat sa inyong alo. Ngunit, may mahalaga talagang gagawin ngayon. At hindi maaaring ipagpaliban. Pasensya na. Sige, mauna na ako. Maraming salamat, Ginoong Simon. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala.
Tiyak na maayos din ang lahat. Uy, Sagani! Saan ka papunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siyang makausap. Sandali. Huwag ka munang tuloy. Baka ito ng aming huling pag-uusap. Huwag ka nang pumunta roon. Makinig kang mabuti. May dinamitang sasabog roon anumang oras ngayon. Kaya utang na loob, huwag ka nang pumunta roon. Ngunit iba na siya bukas. Sagani! Ang ganda na lang para nag-alsay. Ay, saglit. Namatay ang sibig. Huwag kang mag-alala. Madali lamang iyong ilusin. Ito. Manny Isir Perez. Juan Crisostomo Ibarra. Ha! Masamang biro yan! Ano ba kayo? Huwag kayong mag-alala dyan. Hindi, siguro totoo yan. Ngunit, ito'y galing sa taong matagal ng patay. Tunay ngang masamang biro ito. Ngunit, ito'y sulat kamay ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya ay gusto niya tayong patayin? Huwag niyong alalahanin iyon. Ituloy ang kasiyahan. Pakitaas ang nipsan ng lampara. Sige, saglit lamang. Ha? Sagani? Maglampara ngayon! Ay isang bomba! Buhay si Crisostomo Ibarra! Marahil, pinagmamasdan niya lang tayo. Marahil ay ganun na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit, paano siya nabuhay? At ano ang kanyang kaugnayan kay Simon na may-ari ng lampara? Alam ko na! Si Senyor Simon at si Crisostomo Ibarra ay iisa! Isang taksil! Hanapin at hulihin na ang simula yan! Senyor Simon, masamang balita. Hindi na tuloy ang pagsabog. Bakit? Si Sagani, itinapon ang lampara sa ilog. Sige na. Tumakbo ka na. Pero, Sige na. Iligtas mo yung sarili. Ayan ang utya! Sugod! Hili-hili tulagan ay walat diri imoy nanay katutienday bakal babay hili-hili tulagan ay matagal na tabang mo ikarga na kompra ko kay bukat man sing putos ko tabang mo. Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan? Tapos na ang aking misyon. Simon! Diyos ko, itatawag ng
doktor. Huwag na kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Malapit na ang gabi at may sasabihin ako sa inyong lihim. Sige, handa akong makinig. Totoo nga bang may Diyos na gumagabay sa atin, di ba? Oo, at ang Diyos ang tumutulong sa atin pag wala tayong mapupuntahan. Tulungan niyo po ako, Padre. Ayaw kong mamatay nang may dalang kasamaan. Nais ko sana mangumbisal sa inyo. Handa ako makinig, Senyor Simon. Kailangan ko po ang lahat. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang maghiganti. Maghiganti sa mga umabot sa akin. Diyos ko, patawarin ka nawa ng Panginoon, anak. Palagi mong tatandaan na ang buhay hindi puro lamang masaya. Minsan ay kailangan mong makaranas ng masakit upang ikaw ay matuto. Tandaan mo na walang magandang madulot ang paghiganti. Magdudulot lamang ito ng bagong kasamaan. Hindi ko lang matandaan kung bakit ako pinaparusahan. Hindi kanya pinaparusahan. Iyan lamang ay pagsubok na kailangan mong lagpasan. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo malalagpasan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naipit lamang sa iyong puot at galit na sa iyong puso. Palagi mong tatandaan na ang pangyayari sa mga plano mo ay gusto ng Diyos na hindi mauwi sa katuparan. Dahil alam niyang ito ay mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay mamamatay na ako ng mapayapa. Habulin ang dalawang iyon! Sa matuwid! Ayan ako dyan! Kung ngayon, maganda na kayo! Boleh, ini udah murah kan Hellboy.